Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Tayo'y magtataka na sinabi ni Trump 90% of Iran's military power ay weakened o obliterated na. 90% of drones, 90% of airplanes, 100% of Navy ay nasa bottom of the ocean na, at karamihan ng opisyalis ay deadball na. Ngayon magtataka tayo bakit meron pa ring lumilipad na mga missiles na tumatama sa Israel, mga missiles na tumatama sa UAE, sa Saudi, sa Qatar, sa Bahrain, sa Kuwait, at kahit sa Oman ay merong mga tumatama. Bakit ganon? Ito pala ay wala ng kontrol ang IRGC sa kanilang mga proxy na mga maliliit na grupo na nasa outskirt ng Iran. Yung naka-assign yun sa mga borders. Yun ay parang mga hired military. Or hindi talaga yan mga military, kundi yan ay mga parang rebel group na nirecruit ng Iran na gawing proxy na makipaglaban para sa kanila. Ngayon dahil yan ay mga dating rebel group, hindi talaga yan sumusunod sa IRGC. Kaya kung saan-saan na lang nila pinalipad yung mga missile, kaya pala magtataka tayo, ang IRGC ay nakipag-deal na kay Trump, pero palagi pa rin na may lumilipad na missile. At yung mga missile na yun ay hindi yan yung nasa underground city. Yun yung mga missile na nakalagay lang sa likod ng mga truck na tinabunan ng trapal para hindi makikita. Yan yung mga missile na nakalagay lang sa loob ng bahay na kapag buksan yung bubong ay lilipad na. Yun pala yung ganun. Hindi na makokontrol ng IRGC yung kanilang hired proxy na mga tribal group na maliliit lang na mga grupo yan na binigyan din ng Iran noon ng kumpletong armas at mga missiles. Kaya pala pindot ng pindot lang eh. Kasi ang alam nila yun ang gawin nila eh. Yun ang utos sa kanila noon ni Ali Khamenei. O na kayo dyan sa Northern Front ay palipad kayo papuntang Saudi ng mga missiles. Kayo dyan sa Northeastern, palipad kayo papuntang Israel. Kayo dyan sa Southern, palipad kayo papuntang Oman. Ganun pala yun. Dahil wala ng komunikasyon ngayon ang Israel, I mean that ang Iran wala ng komunikasyon dahil binumba ni Trump. Kaya kanya-kanya na lang silang pindot ng mga buttons eh. So ito ang problema ngayon ng IRGC, na nandyan pa rin ang mga missiles na yan, sumasabog kahit na sinabi na ng IRGC na huwag nyo nang tirahin ng Saudi, tinitira pa rin. Kaya ngayon ayan galit na ang Saudi at Qatar, at ilang araw na lang aatake na yan eh. So ito ang video atin panoorin, ang pagtama ng isang missile sa loob ng Israel. At mayroong isang general sa Uganda na nagsasabi na aatake sila, magipaglaban sila para sa Israel. Sa panig sila ng Israel kontra Iran. Kaya Uganda, never heard na bansa na magipaggera ay kaya daw nila magipagdigma sa Iran. Well, atin panoorin sa video. So responded beyond its borders. The IRGC says it has launched attacks on American-linked steel facilities in the UAE and Bahrain and an arms factory in Israel. Tehran says these attacks are in response to earlier strikes on its own steel industry. In Israel, sirens were heard in Tel Aviv as missiles were detected. A 22-year-old man was reportedly injured in central parts of the country. Israel, no? Kahit tumama na yung napakalaging missile, buhay pa rin yung tao eh. Kasi meron nga silang mga underground bunker. Ang mga bahay sa Israel ay talaga yan, ang kanilang architecture ay designed na isama yung paggawa ng underground bunker. At hindi lang bunker yun, matibay na bunker yun, konkrito, makapal. Kaya nga yung bahay kahit tinamaan, di ba, buhay pa rin yung matanda eh. Believe din ako sa Israel, sa resiliency, sa pagiging resilient, no? Imagine lahat ng kabahayan ay merong
underground bunker. Grabe. Nabubuhay sila sa palaging gira dyan eh. Ang gira dyan ay parang bagyo lang sa Pilipinas na 3 times a year ay tatamaan tayo ng super typhoon. Parang ganun sa Israel na halos in every year ay merong gira. Katulad ngayon, ang tagal-tagal na ng gira na to ng Israel. Nag-umpisa pa yan sa Hamas eh. Sinong tumapo sa Hamas? Of course, Israel at Amerika pa rin. So dito sa bandang dulo, mapanood natin yung general ng Uganda na nagsasabi na tutulong siya sa Israel dahil pala nung revolusyon sa Uganda ay napakalaking tulong ng kapatid ni Netanyahu. Si Netanyahu ay meron palang kapatid na military na malaki ang ranggo na tumulong sa mga Ugandans na manalo yung kanilang gera. Kaya isang hero sa Uganda, yung kapatid ni Netanyahu, ay gagawa ng rebulto ng Uganda sa taon na ito para i-commemorate na siya ay hero dahil nga sa pagtulong nito sa Uganda sa isang revolusyon. Okay, balik tayo sa video. Ayun. Grabe yun. Ayun, grabe. Ang lakas. Oh. Nakakatakot naman pakinggan itong sirena, sirens. Kung dito yan mangyayari, di tayo makakatulog niyan. Ayan oh. Meanwhile, in Jerusalem, blasts were reported and Yemen's Houthi rebels have also launched a missile towards Israel, marking their continued involvement in the conflict. Chief of Defense Forces, General Okay, so ito na yung Muhoozi general ng Kainerugaba Uganda suggested na pinagtawanan ngayon sa social media dahil sinabi nila na kaya nila tapusin ang gira sa Iran eh. Parang tataas ang kilay natin, di ba? Kasi hindi natin narinig ng Uganda ay mayroong powerful army. Pero hindi natin alam baka milyon-milyon ang army nila. Lalo na ngayon na pilay na ang Iran, wala na masyadong armas, ay pwede nga nilang atakihin ang Iran. Sa battleground, sa lupa talaga. Pwede. Pwede rin, di ba? Mga kababayan, ito panoorin natin. that Uganda could enter the ongoing conflict between Israel and Iran in support of Israel. These remarks come amid raging regional tensions following recent US and Israeli strikes on Iran and subsequent retaliatory attacks. General Muhoozi, who is also the son of Ugandan President Yoweri Museveni, said on X, and I quote, "We want the war in West Asia to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war on the side of Israel." Kainerugaba has also drawn in attention in recent weeks for announcing plans to erect a statue honoring Jonathan Netanyahu, Okay, so the ito yung brother of brother Israeli ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Netanyahu, Jonathan pala ang pangalan nito. Ito, gagawa ng rebulto ng Uganda kasi isang hero na tumulong sa Uganda sa isang digmaan. Jonathan was killed while leading Israeli commandos during the 1976 hostage rescue in Uganda. The West Asia conflict has intensified since late February with continued exchanges of drone and missile strikes involving Israel, US and Iran, as well as impacts across neighboring countries. Despite South Africa accusing Israel of genocide in a landmark case with the International Court of Justice, many African countries have chosen to remain neutral, with some deepening military and economic ties with Israel. Israel has been able to maintain strong ties through agreements with multiple other East African nations, including Uganda, Kenya, Ethiopia and Rwanda.
tweet on Iran war, General Mohozi Kainerugaba, the Ugandan military chief, said his country will fight on the side of Israel in the battle over Wales, Israel. He's known for controversial tweets on X, but analysts view this Israeli tweet as the country's position, as the general has long shown strong support for Israel. For now, Uganda is not directly involved, but this clear warning from one of Africa's most influential military figures adds Ayan, a so, surprising new ang voice to the Uganda escalating ay noted conflict. yan na na parang malapit sila sa sa Kristyanismo. Katulad ng Ethiopia. Ang Ethiopia kasi ay pinaniniwalaan na nakatago ang tinatawag na Ark of Covenant ng Diyos. Ay diyan daw ibinaon sa Ethiopia. Kaya sa Ethiopia ay napakaraming Kristiyano diyan. Dahil diyan daw ibinaon ang Ark of the Covenant ni Moses at ng Diyos. Kaya meron ng simbahan diyan sa Ethiopia na ang nakabantay ay mga di armas dahil nandyan daw sa ilalim ng simbahan nakabaon ang Ark of the Covenant. So, hindi lang pala nag-iisa ang Israel Ang Africa ay suportado pala ang Israel ng African nation. Siyempre, meron ding terorista sa Africa pero mas marami ang sumusuporta sa Israel. Okay, so ito lang ang ating episode sa ngayon na nabigyan natin ng reaksyon kung bakit napakarami pa rin na missile na lumilipad ngayon galing ng Iran. Ayun pala ay napakarami nga pala silang binayaran ng mga tribo na tinatawag na paramilitary na mga proxies. Sa bawat boundary, anumang direksyon ay mayroong mga tribo diyan na binabayaran ng Iran para magipaglaban sa kanila at binigyan ng mga missiles. Kaya pala lipad ng lipad lang kahit saan, kahit binumba na ng Amerika yung mga underground city na nandoon yung mga missiles. Magtataka tayo, bakit may missile pa doon na lumilipad? Yun pala talagang napakaraming proxy ng Iran. Yun pala ang dahilan yan, mga kababayan. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section. Mga kababayan, sa inyong gustong sabihin, lalo na sa balitang isang general ng Uganda na anak ng dating presidente sa Uganda ay gustong makipagbakbakan sa Iran. May narinig ba kayo na tungkol sa Uganda? Ako'y wala pa akong ideya sa military power ng Uganda. Hindi ko pa nakita yung kanilang arsenal kung anong meron. Pero sa kung lang, di ba? Rifle to rifle lang, rifle to rifle lang, meron namang armas ang Uganda. Okay, so patnubayan nawa ng Diyos ang mga utak ng mga tao na to. Kasi ang gulo-gulo na, ang iinit ng mga ulo Ayaw mag-usap-usap, kailangan gira ka agad. Grabe. Kaya kulang tayo sa Pilipinas dahil hindi pa naman talaga tayo direktang apektado ng mga gulo na ito. Chill lang mga kababayan, chill. Ako'y magpaalam na, maraming salamat mga ka-Good News Daily TV at mga ka-Golden Boy. Ingat lamang ang lahat at magdasal tayo na sana matapos na ang kaguluhan na ito. Hanggang sa muli, paalam.